Minsang sinabi ng Buddha, ang katahimikan ay mas mabuti kaysa sa mga salitang walang kahulugan. Sa mundo ngayon, madalas nating nararamdaman ang pangangailangang ibahagi ang lahat. Ang ating mga iniisip, emosyon, tagumpay, at pakikibaka. Ngunit itinuturo sa atin ng karunungan na hindi lahat ay sinadya upang sabihin. Ang ilang mga bagay kapag ibinahagi ng walang ingat ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang pagdurusa habang ang iba ay pinakamahusay na protektado sa katahimikan. Ngayon ay tutuklasin natin ang 5 bagay na dapat mong alalahanin na huwag ibahagi ayon sa karunungan ng Budismo. Naway ang patnubay na ito ay magdulot sa iyo ng kalinawan at kapayapaan sa loob. Numero 1. Ang iyong panloob na kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi isang bagay na makikita mo sa labas. Ito ay isang bagay na iyong nililinang sa loob. Ngunit napansin mo na ba kung gaano kadali itong maistorbo? Isang argumento, isang hindi magandang salita, o kahit na ang mga opinyon ng iba ay maaaring yumanig sa ating panloob na mundo. Itinuturo sa atin ng Budismo na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa detachment, mula sa hindi kinakailangang drama, mula sa panlabas na mga inaasahan, at mula sa mga emosyon na sinusubukang ipataw sa atin ng iba. Kapag palagi nating ibinabahagi ang ating panloob na mga kaisipan at emosyon sa iba, pinapayagan natin ang kanilang mga reaksyon na maimpluwensyahan ang ating estado ng pag-iisip. Maaari kaming humingi ng pagpapatunay, ngunit bilang kapalit, maaari tayong makatanggap ng pagdududa, pagpuna, o kahit na selos. Sa halip na ilantad ang iyong panloob na mundo sa nagbabagong hangin ng iba. Bantayan ito tulad ng isang sagradong templo. Ibahagi ang iyong kabaitan, ang iyong karunungan at ang iyong presensya. Ngunit huwag hayaan ang sinuman na guluhin ang katahimikan na pinaghirapan mong itayo. Bilang 2, iyong mga negatibong iniisip. Minsang sinabi ng Buddha, ang iyong pinakamasamang kaaway ay hindi maaaring makapinsala sa iyo, gaya ng iyong sariling hindi nababantayan ng mga pag-iisip. Ang isip natin ay parang hardin. Kung pag-aalaga natin ito ng mga positibong kaisipan, ito ay yumayabong. Ngunit kung pupunuin natin ito ng negativity, malalanta ito. Madaling magreklamo, pumuna, o pag-isipan kung ano ang mali sa ating buhay. Ngunit sa bawat oras na nagpapahayag tayo ng mga negatibong kaisipan, hindi lamang natin pinapasan ang ating sarili, kundi pati na rin ang mga nakikinig. May kapangyarihan ang mga salita. Maaari silang magpagaling, ngunit maaari rin silang magsugat at kapag nagsalita, hindi na sila maibabalik. Ito ang dahilan kung bakit binigyang diin ng Buddha ang tamang pananalita na magsalita lamang kung ano ang totoo, kailangan at mabait. Bago magbahagi ng isang pag-iisip, huminto at magmuni-muni. Ito ba ay nagdudulot ng kapayapaan o ito ba ay lumilikha ng pagdurusa? Kung hindi ito nakakataas, kadalasan ay mas mainam na huwag sabihin. Piliin ng mabuti ang iyong mga salita dahil hinuhubog nito ang iyong katotohanan at ang mundo sa paligid mo. Bilang 3, mga personal na kahinaan. Natural na humingi ng suporta sa iba kapag tayo ay nahihirapan. Gayunpaman, hindi lahat ng nakikinig ay tunay na nakakaunawa at hindi lahat ng nakangiti ay bumabati sa iyo. Sa paghahangad ng koneksyon, kung minsan ay nagbubunyag tayo ng labis. Ang ating mga kahinaan, takot, at mga pagkakamali sa nakaraan nang hindi natin namamalayan na hindi lahat ng tainga ay mabait at hindi lahat ng puso ay dalisay. Itinuturo sa atin ng Budismo ang kahalagahan ng kamalayan sa sarili, habang ang pagbabahagi ng ating mga kahinaan ay maaaring humantong sa paggaling. Ang paggawa nito sa maling tao ay maaaring humantong sa sakit. Maaaring manghusga ang ilan,
maaaring gamitin ng iba ang iyong mga salita laban sa iyo, at ang ilan ay maaaring walang pakialam. Ang tunay na karunungan ay nakasalalay sa pag-alam kung sino ang karapat-dapat sa iyong pagtitiwala at kung sino ang hindi. Bago buksan ang iyong puso, tanungin ang iyong sarili, ang taong ito ba ay tunay na may kakayahang maunawaan ang aking mga pakikibaka ng may habag? O inilalantad ko ba ang aking sarili sa hindi kinakailangang pinsala? Ibahagi ng matalino at tandaan na ang iyong pinakamalalim na sugat ay dapat lamang ipagkatiwala sa mga taong gagamutin ito ng may pag-iingat. Bilang 4, mga plano sa hinaharap. Itinuro ng Buddha na ang kalakip sa hinaharap ay humahantong sa pagdurusa. Kapag masyado tayong nagsasalita tungkol sa ating mga layunin, lumilikha tayo ng mga inaasahan hindi lamang para sa ating sarili kundi sa isipan ng iba. At kapag tumaas ang mga inaasahan, tumataas din ang pressure na magtagumpay. Maraming mga tao ang nagbabahagi ng kanilang mga pangarap sa pag-asang makakuha ng suporta, ngunit sa katotohanan, ang napaaga na mga salita ay maaaring mag-imbita ng pagdududa at maging ang paninibugho. Kapag mas marami tayong pinag-uusapan, mas nagbubukas tayo ng pinto para sa mga opinyon, distractions at negatibong enerhiya na maaaring makayanan ng ating kumpiyansa. Sa halip, hayaan ang iyong mga aksyon na magsalita para sa iyo, kumilos sa katahimikan, magtrabaho ng may pagtuon at pagdating ng tagumpay. Ito ay magiging maliwanag nang hindi nangangailangan ng mga salita. Ang pinakamakapangyarihang mga tagumpay ay ang mga nakakagulat sa mundo, hindi ang mga idineklara bago ito mangyari. Bilang 5, mga gawa ng kabaitan. Sa isang mundo kung saan ang pagkilala ay madalas na hinahanap, tunay na kabaitan ay bihira. Marami ang gumagawa ng mabubuting gawa, ngunit para lamang makatanggap ng papuri o pagpapatunay. Ngunit minsang sinabi ng Buddha, ang isang mabuting gawa ay nagdudulot ng kagalakan sa puso, nakikita man o hindi. Kapag gumagawa tayo ng mabuti, dapat nating gawin ito dahil sa pagmamahal at habag, hindi para sa pagsang-ayon. Kung magbibigay ka, magbigay ng walang inaasahan. Kung tumulong ka, tumulong ng hindi naghahanap ng kredito. Ang tunay na gantimpala ng kabaitan ay ang kagalakan na dulot nito sa loob, hindi ang palakpak na natatanggap nito mula sa iba. Itinuturo sa atin ng Budismo na ang pinakadalisay na pagkabukas palad ay hindi makasarili. Kaya sa susunod na magsagawa ka ng isang gawa ng kabaitan, hayaan itong maging isang tahimik na pag-aalay sa sansinukob para sa pinakadakilang mga pagpapala ng mga hindi nangangailangan ng pagkilala. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng laman. Ito ay karunungan. Sa mundo kung saan kakaunti lang ang nagsasalita, talagang makinig. Ingatan ang iyong kapayapaan, piliin ang iyong mga salita ng matalino, at ibahagi lamang kung ano ang nagpapalaki sa paglago. Well, iyon lang para sa araw na ito. Naabot na namin ang dulo ng video na ito at huwag kalimutan na ikaw ay isang mahalagang bahagi ng channel na ito. Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento. Kung hindi ka sigurado kung ano ang ikokomento, i-type lang ang 100. Bukod dito, kung bago ka at hindi ka pa nakasubscribe sa channel, tandaan na mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell icon upang hindi mo makaligtaan ang anumang kapakipakinabang nagbibigay kaalaman na pang-araw-araw na mga video. Salamat sa panonood.